Tama yung sinabi natin nung nasa old building pa tayo. Itong mga nasa Sunday school, isang araw, makikisiksik na rin dito sa auditorium yan. At hindi lang sila ngayon nakikisiksik dito sa auditorium, kung hindi nag-aalay pa sila ng awitin para sa Panginoon. Praise God. Naan si Byron? Kinaya mo talaga yon. Abay, si Melea Salonga kajuwit mo ah. Kung ako yung kinabahan ako. Amen. Salamat din choir sa lagay niyang preparation. Your labor's not in vain. Ano man ang inyong ginagawa. Alam niyo po ba na marami pang naka-line up na mga special number bukod sa choir? Nakakatuwa sila. O minsan, nag-request ako kay Dea at kay M. Sabi ko, mag-duet kayong magpinsan. And then, inaano na nila, tinatrabaho na nila. No, para sa gawain ng Panginoon. Okay po. At always grateful tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Natatandaan ko, tuwing January ang ating construction. Pero ngayon, parang wala nang pinipiling buwan. Kung kailan natin maisip at magpagawa, nagpo-provide ang Diyos. Malapit na pong matapos yan pong ating cafeteria. Pumunta dyan yung nagsusukat ng bintana at saka noong drawer sa ilalim. Sabi niya, Pastor, ano ba to? Tubigan ba to? Ang bira, parang ginawa pang mineralan tong Tuloy, nagkaroon kami ng idea ni Junel, mukhang okay yun Gawing tubigan. Wisdom. Thankful po ba kayo sa Panginoon? The Lord is good. Ito lagi niyong tatandaan. Kapag mayroong matinding pagsubok at problema, wait ka lang dahil pagkatapos nun, pagpapala. Ganoon kagrabe kabalanse ang Diyos natin. Hindi puro problema. Hindi puro storm. Hindi puro laging madilim ang langit. Sumisikat din ang haring araw. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Atin pong pag-uusapan yung pong mini-series natin about Daniel, Faithful Until the End, part number 2. I-recap muna natin to bago tayo mag-pray. Pinag-usapan natin yung number 1 point natin, yung pagpupursigi ni Daniel or Daniel's devotion. Pinag-usapan natin dito, he is better than others. Tapos yung buhay niya ay pure. Tapos siya ay persistent kahit mayroong bumabawal sa kanya na mag-pray, walang problema, tutuloy siya. Amen. Ang ganda rin ng inawit talaga ng trio natin about prayer. Napakahalaga po ng panalangin. Okay. Tayo po tayong lahat, tayo muna yung manalangin, hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Si AJ, nakita ko na kanina Ayun, si AJ. Ayun. Present in person. Kaya, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat. Dahil minsan pa, binigyan mo uli kami ng linggong malaya. Linggo ng pagpapasalamat. Linggo na magpupuri kami sa inyong dakilang pangalan. Linggo na magsasauli kami ng inyong mga pagpapala upang ibalik ang nararapat para sa inyo. Ito po'y pagkakataon, ito po'y opportunity. Ito po'y blessing para sa amin na muli ka naming maawitan, muli ka naming mapainggan sa pamamagitan ng iyong tagapagsalita. Gamitin mo lamang na mouthpiece at dumaloy ang makapangyarihang salita sa bawat buhay po namin, sa bawat puso namin, sa bawat isipan namin. Tunay nga, Ama, na ang inyong salita ay napakahalaga. Katulad ng pinag-usapan po namin kagabi na ang preaching, isa sa dapat na minamahal namin, ay ang preaching. Dahil dito kami nababago, dito kami natututo, dito lumalawak ang aming pananaw sa buhay. At dito kami nagkakaroon ng divine perspective. Salamat po, patawad sa anong pagkukulang namin. Hiling po namin minsan pa ang banal na Espiritu na pangunahan kami, maunawaan ang inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po. Maiksi lang po ang ating preaching. Number 2 tayo, tapos na yung Daniel's devotion. Number 2,
Daniel's danger. Nagkaroon ng panganib. Pag sinabing danger, panganib yan ano? Nagkaroon ng panganib sa buhay ni Daniel at nagsimula ang panganib na kinaharap ni Daniel sa buhay niya dahil po sa tinatawag nating inggit. Kaya delikado yan kapag ka ang tao ay mayroong inggit, talaga namang lahat ng masasamang pwedeng isipin because of envy, gagawin ng taong naiinggit. Kaya letter A natin, the plot against Daniel. When we say the plot against Daniel, itong mga princess, itong mga president, nagplano sila. At yung plano nila, hindi mabuti. Ang plano nila, masama. And then under none is conspiracy of the princess. Pag sinabing conspiracy of the princess, yung bang nagsabwatan sila. Ang hirap ngayon matukoy kung sino talaga ang ulo ng flood control project. Kasi ang nangyari, nagsabwatan sila. Nagsabwatan sila na lituhin ang tao at hindi matukoy kung sino talaga at puno at dulo noong ganyang korupsyon sa ating gobyerno. Ganyan, nagkaroon sila ng sabwatan. Mga kapatid, listen to this. Kung tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, wag na wag po tayong magpaplano ng masama sa ating kapwa. Wag na wag. Lalo na tayo magpaplano against God. Wag na wag po nating gagawin. Hindi po maganda yon. If you remember, itong si Ananias at Sapira, nagplano silang mag-asaway Ano pinalano nila? Pag naibenta yung ating ari-arian, wag nating sasabihin na ganito talaga yung pinagbilihan natin. Kukunin natin yung iba, hindi natin i-offer ang iba. Hindi natin ibibigay kay Apostol Peter ang iba. Yung iba, kikickback natin. Ang sasabihin nating presyo, ganito lang. Nauna yung lalaki. Sabi ni Peter, yan ba talaga pinagbentahan nyo? Opo, ito lang po. Ano nangyari? Patay. Sabi nyo nga po, patay. Patay kang bata ka kung ang pinaplano mo against God. Ngayon, ito siguro ang babae, hindi sila magkasabay Siguro yung babae nagpakulot pa, nagpamanicure, nagpapedicure. Late, dumating. Diba? Kumbaga, nagko-congregational singing na, tsaka nung dumating. Sabi ni Pedro sa babae, yan ba talaga pinagbilhan nyo? Ano sabi ng babae? Aba, Apostol Pedro, may tamang duda ka pa Yan lang talaga. Sabi ni Pedro, yung asawa mo kakalibing lang, ikaw na susunod. Dalawang bagay mga kapatid. Huwag tayo nagpaplano ng masama against sa ating kapwa. At lalong higit sa lahat, huwag kang nagpaplano against God. Yung bang sasadyain mo ang pangit na plano. Are you with me? Sabi ganoon, dami-dami nating gastos Huwag mo na ibigay yung first fruit. Delikado ka dyan. Dami-dami nating binabayaran ngayong bills. Huwag mo na tayong mag-tithes. Sino madalas gumagano'n sa bahay? Asawang lalaki, asawang babae. The plot against Daniel. Unang meeting nila, Daniel chapter 6 verse 4. Atin pong basahin. Then the president and princess sought to find an occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Unang meeting po yun. Nag-meeting ang mga president, mga princess, at hinanapan nila ng mali itong si Daniel. Pero nung paghanap nila, wala silang nakita. No po? Hinanapan nila ng mali
o butas si Daniel. Pero wala silang nakita. Ano po nakita nila? Ang nakita nila, mga kapatid, katapatan. Sabihin nyo nga po, katapatan. Kapag ba iniskan ang pagkatao mo, pag ba iniskan ang pagiging Kristiyano mo, ano ang makikita ng taong mag-i-scan, magsusubaybay at titingin sa pagkatao natin bilang mga anak ng Diyos? Ang makikita ba nila, ang mababanaag ba nila, ang mararamdaman ba nila, ang madidiscern ba nila sa atin is katapatan or faithfulness? Kapag ka ganun, mga kapatid, amen for that. Pero kapag ikaw ay iniskan, ikaw ay inobserbahan, ikaw ay tinignan, ikaw ay minatyagan, at ang nakita sa'yo, kakaibang espiritu ng tiyanak, lamang lupa, there's something wrong. Amen? Kapag minatyaga ng kanyang relationship sa asawa, ang makikita kay Daniel, katapatan, kung may asawa si Daniel. Kapag minatyaga ng kanyang oras sa pagpasok sa trabaho, ang makikita kay Daniel, katapatan sa oras. Kapag minatyagan ang buhay ni Daniel sa concerning money, ang makikita sa buhay ni Daniel, katapatan sa pera. Kapag inobserbahan sa trabaho si Daniel, ang makikita, katapatan sa trabaho. Kapag inobserbahan si Daniel sa kanyang pagkakaloob, makikita purely faithfulness sa kanyang giving. Pag tinignan ng kanyang pag-aaral, walang halong boyfriend-girlfriend, katapatan sa pag-aaral. Pag tinignan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, ng kanyang schedule sa kanyang cleaners, ang makikita sa kanya, katapatan. Walang nakita, di ba? Ang nakita ano po? Faithfulness. Grabe tong Daniel na ito. Ilang taon na po dito si Daniel na pinag-uusapan natin? 80 to 85. Yung consistency ni Daniel bilang faithful servant ng kaharian, yun lang ang nakita nila. Ano po? Daniel 6 verse number 5. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel. Wala talaga, zero talaga, bukya talaga tayo. Wala talaga tayong makikitang butas dito. Wala talaga tayong mako-comment dito. Matapat talaga itong taong ito. Except we find it, what? Against him concerning the law of his God. Ayan lang talaga makikita natin sa taong ito. Makikita lang talaga natin sa taong ito. 3 times a day, nagpe-pray, binubuksan yung bintana. Makikita lang natin talaga sa Kristiyanong ito, tuwing Sunday, nandito. Makikita lang talaga natin tuwing prayer meeting, nandito. Makikita lang natin tuwing online prayer group, nandoon, kahit nasa malayong lugar. Yun lang ang makikita natin dito. Doon kaya natin butasan itong taong ito, doon sa paglilingkod niya sa Diyos niya. Ano po? Pangalawang meeting, 6:6. Daniel 6 verse 6. Nakikita niyo ba nilagyan ko ng number? Kasi gusto kong bilangin niyo kung ilang beses sila nag-meeting, kung ilang beses sila nag-assemble. Pangalawang meeting nila. Then these presidents and princes assembled together, kasama na ang king, and said thus unto him, King Darius, live forever. Yan mga batian nung araw King Darius. Ano nga sa Tagalog yan? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ganyan yan, Ganyan, presentation. King Darius, mabuhay ka hanggang gusto mo, di ba? Ganyan ang mga batian nung araw. Pagka may introduction yan, pag binabati mo hari, kapag meron kang gustong pabor na hingin, di ba ganon? Parang Lance, mabuhay ka hanggang gusto mo. Di ba? Live forever, di ba? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan ang Tagalog doon, di ba? O may ibang Tagalog pa nun? Wag na. Okay. Kinasangkot pa ito. Kaya may conspiracy May kasabwat All the president of the king, verse 7 tayo. All the president of the kingdom
Talagang sinabot pa itong mga ito, governors, diba? Pati mga governors, pambira, hindi naman talaga niya alam na may mga project pala, no? Governors and the princess, the counselors, and the captains. Abay, pati si kapitan, sinama. Totoo lang, pati mga barangay tanod sinama dito eh. Hindi na lang napasulat. Oh, pati yung sekretary ng barangay. Ano si Jomi? Ano ba si Jomi? Grabe! Kinasabwat lahat. Tinunton lahat ng pwede nilang isama sa kanilang planong maitim. Have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree. Take note, firm decree. Pag sinabing firm decree, hindi pwedeng baliin yun. That whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast in the den of lions. Yun po yung panganib ni Daniel. Sabi niya, King Darius, andito kaming lahat, pati mga barangay tanod, sinama na namin. Gumawa po kayo ng firm decree, at sa firm decree, isulat niyo po dan 30 days o isang buwan, walang magdarasal sa ibang Diyos maliban sa'yo. Kung meron silang mga prayer request, puntahan ka. Kung meron silang mga concern, ikaw ang puntahan. Kung gusto nilang mag-worship, ikaw ang i-worship. Kung gusto nilang mag-alay mga handog sa mga Diyos, sa'yo ihandog. How many days? 30 days. Sabi nung King Darius, aba, ganda nun ah. Diba? Isa sa gusto ng dyablo, maging Diyos siya. Dahil maraming tao ang gusto, power. Eh tayo, ang power lang natin kapag pawis na pawis, yung dito lang eh. Sabi ni, mukhang nalugod si Darius, sabi nga, ayos to ah. Sa akin lang sila sasamba, sa akin lang sila magpipray 30 days. Now, O King, establish, verse 8, now, O King, establish the decree and sign the writing. Pakipirmahan na po, that it be not changed, nang hindi na mabago, according to the law, the Medes and Persian, which altereth not. Verse 9, dahil nalugod itong King Darius na ito, wherefore, King Darius signed the writing and the decree. Okay. How many days? 30 days. Alam nyo, mga kapatid, ipinoproclaim to kapag may mga batas na ganyan eh. Merong taga-messenger, ilalathala yan para alam ng lahat. Verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, alam na ni Daniel na may delikado na siya. He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he did aforetime. Alam niyang delikado. Ginawa pa rin niya. Number 3. Verse 11. Pang-ilang meeting ito? Pangatlo. Then this men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. 3 beses nag-meeting. Iisa lang ang target. Sino? Si Daniel. Ang tawag dito mga kapatid, pinagtulong-tulungan. Nagsabwatan para lamang sa iisang tao na kinaiinggitan nilang lahat dahil si Daniel ang pinakapangunahin sa mga presidents. Their meeting was not for good, but for evil. Ang kanilang meeting, ang kanilang plano, ang nalulugod, demonyo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng itanggi o itago na kung minsan ang ating mga pinaplano ay hindi maganda.
Kapag may mga ganyan tayo at nangyari na sa buhay natin yung mga ganyan-ganyan, na tayo nag-isip, nagplano para sa ikasasama ng ating kapwa, o kaya naman nagpaplano tayo, o meron tayong mga ninanais sa buhay against God, kung may nangyari sa ating ganyan, mamaya luluhod tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Are you with me? Alam nyo, napakahirap po na yung plano, again, ulitin ko, ay against God. Ang magandang meeting, alam niyo kung ano? For the furtherance of the gospel. Yan ang magandang meeting. Ang magandang meeting, maging part ng gawain. Ang magandang meeting, tara, suportahan natin ang soul winning. Ang magandang meeting, tara, punta tayo, linis tayo. Ang magandang meeting, ay, mag-special number tayo. Ang magandang meeting, ay, ilang panahon na hindi ako tapat sa aking first fruit. This time, maging tapat na tayo. Yon ang magandang meeting. For the furtherance of the gospel. Sabi dito, not all unity is from God. Sometimes people unite for wickedness. Kumbaga kung minsan ang mga taong gustong-gusto pa na nag-assemble, nagme-meeting for wickedness. If you remember mga kapatid, nagkaisa yung Tower of Babel. Gusto nilang magtayo ng tower para ma-reach daw nila yung langit. Para maging ma-pride sila, etc. Pero ginambala sila ng Diyos, iniba ng Diyos ang mga lingwahe, hindi sila magkaintindihan. Dating hindi naman Ilocano, biglang nag-Ilocano, hindi naman Bisaya, biglang nag-Bisaya, hindi naman Chinese, biglang nag-Chinese, hindi naman nag-Hapon, biglang Hinonggo ba tawag sa lingwahe ng Hapon? The wicked, Psalms 37, verse 12. The wicked plotted against the just. Kuminsan sa ating gobyerno, hindi maupo-upo yung matino dahil laging pinagtutulong-tulungan ibagsak ang mga matitino. Amen? Amen? Ganon lagi ang wicked. Kaya kayo mag-iisip kayo kuminsan, bakit kaya pinagkakaisahan nila akong ibagsak? Siguro just ako. Oh. Di ka sure. Baka naman talagang may problema ka. Amen? Tapos gagamitin pang talatang ito. Pero nakalagay ito sa Bible. Abay, sobrang tino ni Daniel. Abay, pinagkaisahan pang pabagsakin. Nasa Bible eh. The wicked plotted against the just. If you remember, King Saul, napakatino ni David, napakatapat. Abay, gustong pabagsakin si David. Dalawa lang yan. Kung may nagkakaisa sa'yo, just ka or unjust. Pero maganda na ikay just sa paningin ng Diyos. Amen? Meron bang nagpapabagsak sa'yo? Meron bang sumisira sa'yo? Sa iyong pagkatao? Ang gawin mo lang kapatid, maging tapat ka. Bahala ang Diyos doon sa mga naninira sa'yo. Ang sakit kaya sa pakiramdam na may taong sinisiraan ka. Ang hirap kaya na ikaw sinasaktan at sinasabihan ka ng ganito, ganyan. Are you with me? Ang solusyon mga kapatid, huwag mong gantihan. Amen? Magtapat ka sa Diyos. Yan ang problemahin. Dalawa lang yan sa buhay natin Dalawang karakter Ikaw yung wicked na pinababagsak mo yung just, o ikaw yung just, pinababagsakan ng wicked. Totoo lang mga kapatid, kapag talaga tumitino yung pamumuhay mo, maraming naiinggit Gusto kang pabagsakin Pag umuunlad na yung pamumuhay mo, gumagwapo ka na, pumupogi ka na, inaayos na ng Diyos ang buhay mo, maraming maiinggit dyan. Amen? Sabi ko nga, itong gawain natin dito, habang gumaganda ang gawain dito, maraming manliligaw.
Amen? Maraming gustong kuhanin. Pero hindi po ganun, amen? Ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, maging tapat sa gawain ng Panginoon. Maging tapat sa Diyos. No? Okay. Under ng the plot against Daniel, charges of the petition. Charges. Verse 11. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Daniel's enemy knew exactly where to find him. Not in marketplace, not in hiding place, but on his knees before God. Nung hinanap nila at hindi nila hinanap sa oras na yon, sa palengke, hindi doon hinanap. Hindi nagtago si Daniel. Nung hinanap sila o si Daniel, nung kanyang mga kontrabida ng kanyang buhay, nakita si Daniel nakaluhod at nagpe-pray. Amen? Alam niyo, napaka-pure talaga ng puso nitong si Daniel, ano? Hindi siya yung, sino kaya gumawa ng batas na yon? Sino kaya yung mga kumakalaban sa akin? Alam na naman nila yung buhay ko na ganito ako. Alam nilang ganoon na nagpe-pray ako. Abay talagang ako pa talaga tinitira. Hindi gumanon si Daniel. Sabi ng binasa natin kanina, nung malaman ni Daniel, umuwi sa kanila at nag-pray. He prayed. His crime was faithfulness to God. Yun ang kanyang krimen na ginawa. Katapatan sa Diyos. Ang tao, pag kinainggitan ka, nagtampo sa'yo, kahit tama, sasabihin, mali. Kahit maganda, sasabihin, pangit. Kahit maayos, sasabihin, magulo. Kahit masarap, sasabihin, matabang. Bakit po? Naiinggit tatampo, nagagalit. Kahit tinulungan mo, sasabihin, wala ka namang naitulong. Kahit naging mabait ka sa kanya, sasabihin, ang sama-sama mo. Kahit nagpaubaya ka, sasabihin, sakim ka. Kahit nagbigay ka ng pabor, sasabihin, kulang naman. Bakit po? Galit sa iyo Are you with me? The only crime na nakita nilang ikinumit ni Daniel ay faithfulness to God, which is hindi naman krimen. Tama, pero sa tingin nila, mali. Again, church, huwag kang magpapauga as long na alam mo na nasa tama ka. Kung idini-discourage ka sa ginagawa mong tama, I encourage you, keep on. Amen? Verse 11. Then these men assembled, susunod na may kulayan. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. No? Daniel was known for integrity, courage, devotion, and prayer. Siya ang Old Testament Peter. We ought to obey God rather than men. Kung mayroong ganong Pedrong matapang na masusundin niya ang Diyos kesa sa tao, sa Old Testament, meron ding Daniel na matapang na masusundin niya ang Diyos kesa sa decree ng kingdom. We ought to obey God rather than man. Bawal lang mag-pray, pero magpe-pray pa rin siya. Ano po? Daniel's courage highlight the principle that true faith does not hide and waver in times of trial. No?
That is true faith. Don't let fear of people or circumstances stop you from honoring God. No po? Huwag po tayong after lagi ano ang sasabihin ng iba. Amen? Oh, baka makita ako na ganito na nagtatapat na uli ako. Huwag ganoon. Huwag kayong matakot sa ganoon. O baka makita nila na ako na naman ako ay Amen? Don't let fear of people or circumstances stop you from honoring God. Ano? Okay. Ganda po nito. Prayer should not just be a reaction to problems, but a daily rhythm of life. Church, listen carefully. Kung ating babalikan mga kapatid, yung ginawang prayer ni Daniel, alam nyo, ang mapakagandang principle yung nasa Bible at napakagandang panalangin mayroon si Daniel. At gusto ko pong i-highlight ito ngayong umaga. Alam nyo, ang pinakamagandang part ng prayer ni Daniel, kung ano? Are you with me? Ang pinakamagandang part sa panalangin ni Daniel, nagpapasalamat. Amen? Biruin mo, nagtatapat siya sa Diyos, tapos biglang sa katapatan niya, nagkaroon pa ng panganib sa buhay niya because of His faithfulness. Sa halip na tanungin at questionin ng Diyos, pag binasa natin at binalikan natin yung talata, sabi ng Bible, siya ay nagpasalamat sa Diyos. I encourage you this morning, subukan niyo mga kapatid, every time na magpipray kayo, wag laging parang ATM ang Diyos. Na kapag nagpipray tayo laging, Lord, proteksyonan niyo po ako. Lord, pagalingin niyo po ito. Lord, i-bless niyo po ako. Lord, ma-acquire namin ito. Lord, ibigay niyo po ito. Lord, makapag-abroad po ako. Lord, makabili po ako ng TV 2,000 inches. Lord, mabili ko po itong farm na ito. Lord, maging tubigan po ito. Lord, magkaroon po ako ng negosyo. Lord, tumino na po ang asawa ko. Lord, yung anak ko po, maging mabuting anak na. Lord, maganda mga kapatid, damihan natin ng pagpapasalamat. Sinong magulang ang natutuwa sa anak? Naibaon po. Naibili mo po ako ng sapatos. Naibili mo po ako ng notebook. Yung Katleya. Nagkakatleya pa ba ngayon? Wala na yata, no? Naibili mo po ako ng medyas. Yung iba-iba kulay. Naibili mo po ako ng relo. Naibili mo po ako ng laptop. Bili niyo po ako ng tablet. Bili niyo po ako ng iPhone 17 Pro Max. Bili niyo po ako ng case. Sinong magulang ang natutuwa ng gano'n ng anak niyo? Natutuwa ba kayo? O lalo niyang ang cute mo talaga, anak, pag lagi ka nanghihingi sa akin, gusto ko yung ginagawa mo. Ano? Bili niyo po ako ng toothbrush. Pero yung anak niyo, paggising sa umaga, Nay, thank you po, pinagtimpla niyo po ako ng gatas, binigyan niyo po ako ng pagkain, binili niyo po ako ng damit, thank you po sa damit na binili niyo 5 years ago. Amen? Sa sapatos ko na 10 years ago, still buhay pa. Salamat po, pinag-grocery niyo po ako. Pagka gano'n ang anak niyo, lagi nagpapasalamat sa inyo, makukyutan ba kayo sa anak niyo? Hello? Anak, kaganda-ganda talaga ng anak ko. Ikaw ang pinakamaganda dito sa Malipangpang.
Eh, kagwapo mo, ikaw ang pinakapogi dito sa sa Makapilapil. Di ba, JC? Ama JC? Pagka ganyan, mga kapatid, nakita niyo ba yung talatang binasa natin noong nakaraan? Pagluhod ni Daniel, nagpasalamat kaagad sa Diyos. Subukan niyo yun, itry niyo lang. Na tuwing magpe-pray kayo, hanapin niyo muna lahat ng pagpapasalamat niyo sa Diyos. Eh, alam ng Diyos kung ano kailangan mo eh. Pero kung minsan ang gusto ng Diyos, yung nagpapasalamat sa Kanya. Alala niyo, yung 10 ketongan, pinagaling niya, ilan lang ang bumalik? Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Nirecognize pa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, 10 kayo Nasaan yung 9? Bakit ikaw lang nagpapasalamat? Nirecognize ng Diyos ang mapagpasalamat na anak niya. Keep on saying, thank you, Lord. Amen? Dabihan natin. Mula sa umaga, pagsikat ng araw, paglubog ng araw, umulan, bumagyo, salamat Panginoon. Dahil lahat ng ito'y nag-i-exist, pinangyayari mo, dahil may dahilan ka. Namatayan tayo. Salamat Panginoon for 350 years na ipinagkaloob mo si Tatang na nakasama namin. Amen? Sinanang naman, 450 years na pinagkalubo sa amin. Salamat po. Amen? Damihan natin ng pagpapasalamat. At ako'y naniniwala, mas diyaan lalong nalulugod ang Diyos. Mga kapatid, sa 3rd week nitong October, first fruit natin, sabihin natin, Lord, galing na. Thank you, Lord. Mag-first fruit uli kami. Are you with me? Be thankful to God. Laging magpasalamat. Baka kung minsan sa pagpapasalamat natin ganun, hindi na natin mabanggit yung concern natin sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? And all these things shall be added unto you. Galit na galit at inis na inis ang Diyos sa reklamador. Kapag reklamador ka, ang nakikita mo lagi pangit. At kapag lagi ang pangit ang nakikita mo, hindi ka magpapasalamat. Pangit eh! Pero yung mapagpasalamat, humahanap siya ng magaganda. Kahit doon sa pangit, meron siyang makikitang ganda. Tignan nyo katabi nyo. Kahit sa pangit, meron siyang makikitang ganda. Hindi ko sinasabing pangit ang katabi nyo napakapangit na ng sitwasyon ni Daniel. Papakain siya sa leon. At binasa natin mga kapatid kanina, yung decree, firm decree. Abay, nung mabalita ni Daniel, nako, kain ako ng leon pag nag-pray ako. Abay, nag-pray pa rin 3 times a day. At ang bungad niyang kanyang panalangin, salamat po, O Diyos. Listen carefully. You are what you think. Kuminsan sa sobrang kinakabahan tayo sa sitwasyon natin, nagwo-worry tayo. Kasi bakit kasi nakikita natin kaya tayo nagwo-worry eh. Yung ikinatatakot kasi yung nakikita natin kaya tayo nagwo-worry. Pray tayo, oh Lord, sana po pagalingin niyo po. Pero alam niyo, pag nagpasalamat tayo, nababago timpla ng espiritu natin at iniisip natin. Lord, ako po'y naniniwala, kaya nakakatakot itong sitwasyon natin. Lord, salamat po sa sitwasyong ganito. Ninanais ko pong patuloy kong maunawaan kung ano ang plano nito. Pero ako po'y magpapasalamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Ano ba susunod doon? Amen. Praise the Lord. Magpasalamat. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, kapag pinalikan natin yung buhay natin nung araw, ang laki na ng pagbabago ng buhay natin.
Nagsiangat na tayong lahat. Si Kuya Paulo na lang ang hindi pa. Kidding aside lang naman yun. Namimiss ko lang si Paulo. Kailan kayo magsisimba dito yon? Balikan ang mga kabutihan ng Diyos. Count your blessing, name them one by one. Count your blessing. Count your blessing. Name them one by one. Count your many blessings. Amen. Alam nyo, kung na-decree na yon, kung hindi tayo si Daniel, baka maghanap na tayo ng mga malalakas na tao, di ba? Yung mga kakonekta natin. Baka pwedeng pabago natin yung mga decree na yan. Ka-close niya si King Darius eh. Di ba close niya? Si King Darius ang nagposisyon sa kanya eh. Pwede niyang simplehan yung King Darius. Baka naman. Alam ba ako tatamaan yung decree na yan? Baka naman huwag mong pirmahan yan. Pwedeng ganun eh. Pero alam mga kapatid, hindi si King Darius ang nilapitan niya. Yung mas makapangyarihan kay King Darius. Lalapit ka sa makapangyarihan sa lahat, tapos ang lagi mong sumbong, ibigay mo ito, ibigay mo yan. Di ba pwedeng magpasalamat ka muna sa makapangyarihang Diyos sa lahat? Amen? Hindi ka pa nga nagpapasalamat sa dumating na blessing mo, nanghihingi ka na naman? Prayer. Prayer should not just be a reaction to problems. Hindi lang yung kapag nagpipray ka dahil mayroong problema, huwag ganun. But a daily rhythm of life. Ako mga kapatid, natutunan ko sa isang pastor, yung bang alam ng Diyos naman ang pangangailangan natin eh. Alam ng Diyos. Yung bang simpleng, Lord, salamat po. Yung ba sinasabi ko, Lord, I love you po pag madaling araw. Lord, ganito po, salamat po sa ganito, salamat po ganito. And per request application. I'm not saying mga kapatid na huwag kayong humingi sa Diyos. But what I'm trying to say, damihan natin ang pagpapasalamat. Dito po ako magtatapos. Sabi ko po sa inyo, mabilis lang po itong preaching na to eh. Ang highlight ng preaching na ito, yung mapagpasalamat. Kahit na mayroong kumukontra sa iyo, kahit yung charge sa petition mo ay mayroong risk. Be thankful lagi sa Panginoon. Meron po akong illustration. Meron pong lighthouse. Sino po sa inyo nakakalam ng lighthouse? Ang lighthouse, may ilaw yan. Siya ay nagbibigay signal doon sa mga barko na may pangpang na dito. Itong lighthouse keeper, yung bantay ng lighthouse, binigyan siya ng oil, good for 1 month. Yung langis, kasi nung araw, ganun lang wala yung talagang spotlight wala Langis lang yon, talagang lampara lang yun na malaki. Binigyan siya ng oil, at sabi nung nagbigay, good for 1 month ito. Kaya tuwing gabi, paiilawin mo yung lampara dyan, para nasisignalan yung mga barkong dumadating na dito, pangpang na dito. Huwag na silang susuba dito. To keep the light burning every night. But during the month, October to alam ko October. October. During the month of October, neighbors came asking for oil. Yung mga kapitbahay niya doon, sabi noong farmer, Brad, baka pwedeng makaamot lang konting langis mo. Ilalagay ko lang sa lampara. At nang sa gayon makagamit ko sa gabi, kasi sa gabi nagpupunta ako ng bukid. Farmer ito namimingwit ako ng palaka. Tapos meron namang isang nanay, kapitbahay lang din niya. Sabi ng nanay, Brad, baka pwedeng makaamot ng konting langis mo. Ilalagay ko lang doon sa aking kalan. Magpiprito lang ako ng bangos. Tapos yung isa naman, close friend niya, dahil sa tagal niya doon, close friend niya, sabi, Brad, baka pwedeng makaamot ng konting langis mo.
ilalagay ko lang doon sa aking wagon at may pupuntahan lang akong kaibigan. Di binigyan niya. Mabait eh. Alam niyo nangyari? O next Sunday ko na lang sasabihin. Isang gabi, naubos ang oil. Pinamigay eh. At nung umaga na, maraming barko ang sumadsad sa pangpang at nasira. Ano lesson? Maraming magdedeman sa'yo ng oras. Trabaho, gawaing bahay, school, kaibigan, lakad, gala, at ubus talaga ang iyong oras. Huwag ipamigay ang oil. Huwag ubusin ang oras na dapat sana nakalaan sa panalangin. Maraming masisira. Baka buhay mo pwedeng masira kapag kulang ka sa panalangin. Baka anak mo masira dahil walang ilaw ang lighthouse. Walang nagwa-warning. Baka ang buong pamilya pwedeng masira kapag ang buong pamilya kulang sa panalangin. Huwag i-compromise yung inilaan mo. Kung may inilaan ka na oras para sa panalangin, huwag mo i-compromise yun. Maraming magdidemand, baka naman pwedeng pumunta ka dito. Baka naman pwedeng, tapos yung oras mo wala na. Pagising mo sa umaga, gaya ka agad punta doon. Huwag mga kapatid, huwag i-compromise yung oras na para sana sa panalangin. Alam nyo, ang pinakamalupit na example about prayer, no other than but the Lord Jesus Christ. Hindi niya sinasacrifice ang time niya para manalangin. Bago mag-start ang ministry ng Panginoon, nanalangin muna siya 40 days and 40 nights. Before choosing His disciples, nag-pray muna siya. At nung siya ay nasa Garden of Gethsemane na, tulog ang mga alagad, pero ang Panginoon nagpipray. Sabi niya, Panginoon, Ama, baka pwedeng ang cup na ito iwas mo na sa akin. Pero wag kalooban ko ang masunod. Kalooban niyo pa rin ang masunod. Hindi niya sinasacrifice ang prayer. Alam niyo, kung hindi nagpipray ang Panginoon, baka nasunod na lang yung gusto niya na wag na lang siya magpapako sa krus. Lahat tayo, impyerno. Hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, ng Ama, na siya ay magkaroon o tayo magkaroon ng tagapagligtas. At higit sa lahat, nung nasa cross na ang Panginoon, sabi niya sa nagpapako sa Kanya, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen? Ang Panginoong Kristo kayang patawarin ang ating kasalanan na magdudulot sa atin sa impyerno. At ginawa niya ang kabayarang yon nung siya'y mapako sa krus. Siya yung tagapagligtas, siya yung nag-alay ng buhay para mapatawad ang kasalanan nating maghahantong sa atin sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. No po, kaya ang Panginoon, siya ang pinaka-best example na hindi nagpabaya sa buhay padalangin. One of the secret of Daniel's faithfulness is what? Prayer. Kapatid, kapag nakukulangan ka na sa panalangin, natitibag na ang katapatan mo sa Diyos. Pero kapag yaan ay pinagpahalagahan mong patuloy, i-build up mo, meron kang prayer life, naging faithful ka sa panalangin, i-build up mo rin ang iyong katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Be prayerful para ikaw ay maging faithful.
Amen? As I said, doon po kami nagpe-prayer meeting. At ramdam namin yung kagalakan. Kapag yung mga prayer request sa TV, tatanggalin na namin dahil tinugunan ng Diyos. Ang saya namin. Nagkakabiruan pa nga kami. O ano pa ilalagay natin uli dyan? Masaya kami. Lagay uli. O ito ipagpe-pray po natin, Pastor. Maglalatag uli kami ng mga prayer. At ipinagpapasalamat namin sa Diyos yung mga natatanggal na tinugon ng Diyos. Amen? At puno kami doon. Amen? Kung hindi ka pa dumadala ng prayer meeting, try to attend prayer meeting. Isa sa susi yan ng katapatan. Biri mo, kakausapin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikipagniig ka personally sa Kanya. Bukas ang Kanyang trono at pinapakainggan Kanya. What a privilege na meron tayo sa Diyos. Dati para makapagniig sa Diyos, kailangan pa sa Holy of Holies at hindi ikaw ang papasok doon. Magpe-prayer request ka lang para doon sa mga high priest. Ngayon, eto, royal priesthood tayo, privilege. Kapatid, huwag sayangin ang privilege na tayo royal priesthood. Attend prayer meeting. Ano po? Jesus prayed early in the morning. He often withdrew to solitary place to pray. Hindi yan nawawala. At kapansin-pansin sa mga example na ito, grabing manindigan ang taong prayerful. Amen? Hindi compromiser ang Kristiyanong prayerful. May takot, pero hindi ganun katinding takot. Kasi nakakatakot naman, papakain ka sa leon eh. Pero grabe yung tapang nitong Daniel na ito. Ano po? Bakit mo ganun katapang? Hindi po kasi congressman ang kadikit niya. Hindi lang presidente ang kadikit niya. Ang kadikit niya 3 times a day, ang Diyos. Tignan ko lang pag hindi ka tumapang. Tignan ko lang kung hindi matindi ang iyong paninindigan. Tignan ko lang pag hindi ka magiging matapat kapag kinatatagpo mo ang Diyos 3 times a day. Meron tayong iniinom ng mga gamot at mabisa ang gamot kapag 3 times a day. Parang description ng doktor, ano? Ano po? 3 times a day. Po. Salamat sa Panginoon sa mensahe niya ngayong umaga. Kaya ang ahamo natin, mga kapatid, pag kayo'y nagmi-meeting, nagpe-fellowship, avoid yung magpaplano ng hindi maganda sa kapwa. Avoid yung mga plano against God. O wag tayong magsimba, tignan natin kung may magagawa sila. Avoid that. Are you with me? Avoid plan against the ministry. Against God. Avoid. Another thing, tuwing tayong laging dadako sa panalangin, mas dabihan natin ang pagpapasalamat. Aalwan ang buhay mo, sisigla ang buhay mo, magiging maganda ang espiritu mo kapag ikay mapagpasalamat. Mapupuno ka ng ganda. Di ba ganyan ang nagpapasalamat? Ganda ang nakikita niya. At tingnan niyo katabi niyo, mapupuno ka ng ganda kapag mapagpasalamat.
Maaalis sa'yo na may bayaring ka na naman na gano'n, meron ka na namang utang na babayaran na gano'n. Mawawala yan. Puro ganda ang papasok sa puso mo kapag mapagpasalamat. Kaya church, tayo dudulog sa Panginoon sa panalangin, tayong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi pa kayo nakikilala na kanyang tagapagligtas. Alam lang niya na merong tagapagligtas. Pero yung kayo'y pagtiwalaan bilang tagapagligtas ay hindi pa nagaganap sa kanyang buhay. I pray, Lord, na mangusap kayo sa kanya, pagsisihan ng kanyang kasalanan, at kayo'y tanggapin niya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Church, sa umagang ito, tayo dudulog sa panalangin. Kausapin natin ngayon ang ating Diyos. Isa-isahin na natin ang dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. At ipanalangin din natin na Panginoon, mula ngayon, mas dadamihan ko yung thanksgiving, yung pagpapasalamat. Kapag mayroong humagip na problema o kinagit kami ng problema, bago namin ipanalangin ang mga problema, ipagpapasalamat muna namin. Kung kami ay nagkasakit, bago namin ipanalangin ng gumaling, ipagpasalamat muna namin ang mga bagay na dapat namin ipagpasalamat. Katulad ni Daniel, turuan mo kami sa pamamaraan ng kanyang panalangin na kung saan kayo ay nalugod at yun ay ikinatibay niya. Yun ang naging dahilan ng kanyang katapatan sa kanyang tungkulin, sa kanyang trabaho. Dahil lagi niya kayong kausap. At kapag lagi niya kayong kausap, ang influence ninyo bilang Diyos na banal ay nahahawa ang karakter at pagkatao ni Daniel. Dahil sino man ang lagi naming kasama at kausap, nagiging ganon din kami. Kaya ibabad namin ang aming sarili na magpagnuig sa inyo sa panalangin nang ma-impluwensyahan kami ng makadiyos na pamumuhay. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.